Alright, so welcome to Katiklan Boracay Airport or Boracay Katiklan Airport dito sa may Barangay Katiklan, Municipality of Malay, Province of Aklan and Western Visayas Region, Panay Island, Philippines. Kibali, alam nyo kasi, meron akong napapanood ng mga video somewhere no, sa YouTube na yun nga, featuring mga airports, no? So isa ito featuring Katiklan Boracay Airport, and nagulat ako or parang ako'y na surprise, no, sa mga random comments or sa comment box kung saan may mga nagsabi na Katiklan Boracay Airport is one of the most or among of those worst airport in the world, in the Philippines or whatsoever. Basta worst airport daw siya, sabi ng commentor. Pero syempre hindi ko naman pwedeng i-invalidate yung kanyang feelings. Bakit niya sinabi yun? Baka siguro isang beses lang siya nakasakay ng aeroplano o I don't know. So bakit niya sabihin worst airport, ang dami pang airport sa buong mundo. Anyway, so yun na nga, bali sabi niya is worst airport daw itong Katiklan Boracay. So parang ako naman, bilang nakasakay na ako dito ng dalawang beses, no, yung February na ang bound ko nun is Davao City, na ako naman ay magli-layover sa Cebu. At ito naman yung aking second time na lilipad naman ako nito ngayon from Katiklan to Clark. So masasabi ko parang hindi naman siya worst airport so far. Maliit lang. Ano lang siya, yun, no? So maliit lang siya. Maliit lang yung kanyang runway, pero dati ang runway nito is parang nasa ilang thousands sa basta meter lang yun. Basta ang maaring lilipad lang ho dito is yung mga propeller plane, yung mga maliliit na aeroplano lang. Pero noong 2016 ay ito siya in-extend, no? Nilagay siya ng expansion hanggang sa 5,000 something na yung kanyang haba ng kanyang runway, to the point na pwede nang maglapag dito yung mga medyo mas malaking aeroplano, mga aircraft, yung mga Airbus 320, mga gano'n, no? So ibig sabihin na parang napaka-baseless naman nung sinabi ng tao na worst airport daw itong Katiklan Boracay. Parang hindi naman, wala naman nakikitang gano'n na worst siya, no? Okay, so paano ko ba masasabi bilang isang gala na explorer, bilang isang lagalag, so paano baka kayo magtatanong dyan para sa akin, sa inyo 12,000 subscribers, so paano ko ba masasabi ang isang airport ay worst or good or bad? So siguro kapag hindi tatakbo yung hindi tatakbo yung kumbaga mano-mano, no, yung paglipad, yung kapat pa. Anyway, so wala akong hindi ko alam kung paano ko husgahan yung isang airport na worst or good or bad. So yun lang, ang akin lang makabiyahe. Total hindi naman ako talaga mag-sustain ng isang airport ng pangmatagalan for 24 hours, di ba? Siguro may mga goods talagang nakaka-impress, very impressive and very amazing na mga airports. Pero yung worst parang hindi ko masasabi yun. Basta functional siya, ibig sabihin gumagana. Ibig sabihin ay hindi siya paralisado. So gumagana pa rin siya. So for me, isa pa rin siyang good pa rin siya as airport. Hindi siya worst. So ngayon, for this video, lalabas ko ulit tayo para ipakita ko sa inyo ang hitsura sa labas. Kasi nakakatuwa dahil itong airport na to, kahit domestic lang siya, may mga makikita tayong amenities sa labas. Kaya tayo maglabas So maaaring siguro, no, yung tao na nasabing worst airport to itong Katiklan Boracay Airport, baka dahil meron siyang na-experience na hindi maganda, na hindi ko naman na-experience din in the first place. So ibig sabihin, kanya-kanyang experience yan. So yun, speaking of worst airport, nasabi nung sa comment section, meron kanina narinig na dalawang banyaga, no? Parang yung isa is parang Korean or I don't know, Korean sa Singkit or Hapon na magaling mag-English, tsaka yung isa naman ay European na yun na nga, wala daw point something, basta ewan, basta sabi niya ito translate ko na lang sa sa Tagalog kasi hindi ko nga siya hindi ko magaya or masundan yung pagkaka-English nila, no, na napakaganda sa pakinggan sa tenga. Pero ang sabi nila is hindi ito kagaya sa Maynila, pare, na merong check-in kiosk, para mag-check-in ka ng sarili mo. So dito ay mano-mano, actual talaga, pipila ka para sa check-in counter para mag-check-in, ganun. So ibig sabihin nun, so I don't know kung nagre-reklamo ba sila or hindi. So ito na yung labas. So di ko alam kung sila ba ay nagreklamo, no? Diba? So yun ba sasabi lang ng dalawang mama, parang mga tatay na yun Sabi nila, yun na nga, hindi ito pare kagaya sa Manila na airport na
ano siya, meron siyang sariling ano, check-in kiosk. So dito is pipila ka talaga ng ano, sa check-in counter para mag-check-in. So yun, I don't know kung sila ba ay nag-complain. Parang basta tunog complaining or something, I don't know. So parang na-shock siya or na-surprise. So minsan masasabi rin natin talaga na may mga expectations ko talagang sumusobra. Like siguro iniisip niya sa Pilipinas, na experience siya kasi sa Manila, sa NAIA, na mayroong mga kanya-kanyang ano, mga nakakalat naman, napakaraming mga check-in kiosks sa lugar, sa airport. Pero yun pala, hindi pala lahat ng airport ay may ganun. So for example, dito nga sa Katiklan, Boracay Airport. Yan lang, bali, ba't ako lumabas ngayon dito sa terminal? Kasi sa labas lang kasi ng airport, meron kasi yung makikita mga facilities so dito, which is yun na nga yung mga indocs restaurants and guest rooms, which is masasabi natin na maganda to dito kasi merong mga may mga kwarto. Kasi ang ginawa ko kasi, doon muna ako natulog sa parang transient inn, doon sa may gilid lang, tsaka doon naman sa likod ng runway, doon sa may basta unahan likod nito. Tapos ang nangyari is lalakarin lang naman papunta dito. So kumbaga, imbis kasi na doon ako matulog pa rin sa Boracay, magstay, tapos gigising ng umaga, sasakay ng e-trike, tapos sasakay ng bangka, tapos pupunta dito sa airport para magsakay mag-check-in. So ang ginawa ko, mas pinili ko na mas lumalapit na ako dito sa airport. So doon ako nagstay sa malapitan lang dito, walking distance lang talaga siya sa airport terminal. So ngayon, nakikita ko dito ngayon lang na meron pala dito mga coffee cocktail lounge, mga coffee shops, mga tindahan sa labas lang. Well, masasabi ko rin naman na hindi ko naman siya pwedeng i-compare sa Davao, for example, Davao City. Kasi sa Davao City, wala tayong mga check-in lounge or wala tayong mga guest rooms, no, within the premises of Davao International Airport. Kasi yun ay international airport ang Davao City, and at the same time, mas grabe yung security. Very particular sa security. Peace and order yung Davao City. Alam natin yung mga taga Davao. So, saan na ba yung lounge? Tingnan natin. Indocs guest room. Ano yun? Anong libre coffee? So, for example, napapakita ko sa inyo. Ito within the premises of airport lamang. Ang galing. So, next time around, alam ko na kung saan ako mag-stay. So, di ko na kailangan pang lumayo. So, tingnan ko yung 1,500. Overnight ba yun, Koy? Sige, tingnan natin yung kwarto dito. 1,500 na overnight ba yun? O 22 hours? Ano siya? Sa 1,800. 1,800? Hanggang bukas na siya. Pero merong 1,500. Oh, Ano yung 1,500 sinabi ni ate? Ito siya. Ay, sa kabila. Kasi maganda ito kumpara sa malayo, mamasahe ka pa ng tricycle, di ba? O, yun yung view. Okay. Sige, salamat kuya. Meron pala dito, napapalayo pa tayo. Wala kasi sa mapa. Wala. Nung hinanap ko yung nearest tag na ito, transient inn or hotel accommodation, ang lumabas, ito lang sa labas, tsaka sa Hinan. Kaya napuntahan ko doon sa malayo. Okay. So, thank you kuya. Yan, guest room. So, meron pala sa ito dalawa. At least meron, di ba? Para pwede ma-overnightan. So, meron naman dito isa sa labas. Yan parang, for rent. Edge Airport Hotel. Pero hindi ko alam kung parang wala na yata. Sarado na siya, no? Hindi na siya functioning. Sir, open pa ba yan, sir, yung hotel? Edge Airport Hotel? Parang wala na, no? Sarado na, no? Hindi ka alam, sir? So, akala doon wala na. Akala ko ito yung gusali. Ito pala yun, doorbell na lang tayo dito. Yun, open pa rin pala sila. Yun pala yun talaga, hotel. Tapos ito pala yung magiging entrance nila. Ito. So, kumbaga, ang gawin nyo lang dito, pag mag-check-in ho kayo dito, doorbell na lang yan, Tapos, yun, ito yun, labasan na. So, kasi sa Wikipedia, sa mapa, Google Maps, or mga accommodation near the airport, lumalabas lang ho talaga sa within the premises of airport. Ito lang talagang Hinan. And, ito siya. So, yung sa may indocs sa guest room, hindi lumalabas. Hindi nakikita. So, parang hindi siguro na registered. Kaya yun lang. So, paano mo masasabi na na worst airport ito? Kung parang okay naman para sa akin, okay ang airport na to. Kahit maliit lang siya, kahit domestic lang siya, at least efficient din naman. Di ba? Working. As long as the airport for me is working, hindi ko siya masasabing worst airport. Functioning airport is good airport na yan para sa akin. Not bad at all. Not bad at all. Andiyan na nga, may mga kainan, may mga coffee shops.
Tapos sa loob may Starbucks ha. Oh. Buti nga dito may Starbucks eh, no? Sa loob sa Davao wala. Sa ibang lugar wala. Ibang mga airport na napuntahan ko. So yun na siguro, maraming thank you. Tayo is papasok na kasi baka tayo maiwanan. Yan lang. So hindi siya worst airport. Maaari siguro siya lang ay may na experience lang talaga na hindi maganda. Kaya niya nasabi. So yun na siguro. Thank you for watching ha. So ano sa tingin niyo, worst airport ba siya? Sa mga nakabiyahe na ng Boracay, Caticlan Airport, ano masasabi niyo? Agree ba kayo dun sa nag-comment na Davao, Caticlan Boracay Airport is the worst airport so far? Yes or no? Press 1 if yes. Press 2 if no. Joke lang. Yan ang bahala.